simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Ipatutupad na bukas, araw ng Miyerkules, araw ng Huwebes, March 19, ang dagdag pasahe sa ilang mga pampublikong sasakyan, kabilang na ang jeep, city buses, airport taxis at Transport Network Vehicle Service o TNVS. Batay sa anunsyo ng LTFRB, inaprubahan ng board ang pisong dagdag pamasahe para sa mga tradisyonal na jeep, habang 2 piso naman ang sa modern jeep. Ibig sabihin, ang kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa mga tradisyonal na jeep ay magiging 14 pesos na simula bukas, habang ang 15 pesos na minimum na pasahe sa modern jeeps ay magiging 17 pesos na. May karagdagang 2 pesos naman and 30 centavos din sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Para naman sa mga city buses na air-conditioned sa Metro Manila at iba pang syudad, magkakaroon ng 3 pisong fare increase kung saan 18 piso naman ang minimum fare para sa unang 5 kilometro ng biyahe at dagdag na 2 pesos and 98 centavos naman sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Habang inaprubahan din ang 2 pisong dagdag sa pamasahe sa ordinary city buses na magiging 15 pesos na mula sa kasalukuyang 13 pesos. Para naman sa mga airport taxi, magkakaroon ng dagdag ng 40 pesos ang pamasahe para sa unang 500 metro na biyahe. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang 75 pesos na flag down rate ay magiging 115 pesos na. Samantala, may fare increase rin na ipatutupad sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Gayun din, magkakaiba ang rates nito depende sa klase ng sasakyan at layo ng biyahe. Pinapaalalahanan naman ng LTFRB ang mga driver na magpaskil ng bagong fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan para magsilbing gabay ng mga pasahero. Hataw Balita ngayon. Hindi sapat para sa ilang transport group ang inaprobahang dagdag pasahe sa jeep ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa Manibela, pakonsuelo lamang ang dagdag pasahe at hindi nito natutugunan ang matinding pagtaas ng presyo ng diesel. Samantala, tinawag naman ng piston na insulto ang pisong dagdag pasahe at iginit na malaki na ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa kita ng mga tsyopera. Iginit ng LTFRB na maaaring maghain ng petisyon ng mga grupo kung nais pa nilang madagdagan ang pasahe at dumaan ito sa tamang proseso. The defendant did not file an application for fair increase. Siguro, file din sila. Kung akala nilang mali ito at kailangan natin dagdagan. Are open. Hataw Balita ngayon. Target ng pamahalaan na masimulan sa huling linggo ng Marso ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa transport sector. Kabilang sa makatatanggap ng tulong ang mga bus operators at drivers, jeepney operators, taxis, TNBS drivers, delivery riders at tricycle drivers. Tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na makatatanggap ng tulong ang lahat ng nasa sektor ng transportasyon na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Aabot sa 2.5 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan na pondo para sa fuel subsidy program. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo. No? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Hataw Balita ngayon. Ini-anunsyo naman ng Civil Aeronautics Board ang pagpapatupad ng taas singil sa fuel surcharge para sa lahat ng domestic at international flights sa darating na Abril. Gayunpaman, ayon sa CAB, ito ay interim lamang o ipatutupad sa mas maikling panahon mula April 1 hanggang April 15, 2026.
Mula sa kasalukuyang level 4 ng fuel surcharge, itataas ito ng cab sa level 8 sa nasabing period. Nangangahulugang ito na tataas ng nasa 253 hanggang 787 pesos ang fuel surcharge para sa mga domestic flight mula sa kasalukuyang 117 hanggang 342 pesos. Kung international flight naman, tataas ang fuel surcharge mula sa mahigit 830 pesos hanggang sa mahigit 6,200 pesos mula naman sa kasalukuyan na naglalaro lamang sa 385 hanggang 2,800 pesos sa fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay isang fee na binabayaran kasama ng airfare ng mga pasahero at kinokolekta ng mga airline company upang ma-recover ang costs ng resulta ng galaw ng jet fuel prices. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na dadaan sa masusing proseso at public consultation ang 5 pisong dagdag pasahe na planong ihirit ng grupong Piston. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, lahat ng petisyon ay nais nilang matugunan ng mabilis. Gayunman, kinakailangan nitong dumaan sa proseso. Nauna nang sinabi ng Piston na plano nilang maghain ng petisyon upang hilingin ang 5 pisong dagdag pasahe na layong tulungan na makabawi ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan mula sa epekto ng malakihang oil price hike. We do a lot of consultation on a nationwide scale. So, yun po ang gagawin natin. Dadaan natin sa proseso ko, karoon ng public hearing, public consultation on a nationwide scale. Depende ho sa kabilisan ng pag-respond po dito. No? We will try kasi ayaw rin natin magtagal. No? We want to be able to address the petition as fast as we could also. Hataw Balita ngayon. Bukas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pakikipagdialogo sa transport group na Piston kaugnay sa isasagawa nitong transport strike bukas, araw ng Huwebes, March 19. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, handa silang pakinggan ang hinaing ng lahat ng transport group at iginiit na sinisikap nilang magawa ang lahat ng paraan upang hindi mabigatan ng mga driver at operator sa epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Muli rin binigyang diin ng LTFRB na dapat isipin ng Piston ang kalagayan ng mga commuter at naniniwalang hindi solusyon ang tigil pasada upang igiit ng mga ito ang kanilang panawagan sa gobyerno. Always po, we are always in touch with the leadership of Piston. Lahat naman yan kinakausap natin para maintindihan. Yung aming puso ay nasa kanila. If they only understand up to the last minute ang pinag-uusapan ng board, kung paano pa natin mapipiga ang pamasahe na to para mas lalong makatulong sa ating mga transport operators and drivers. Pero kailanganin nila. Kung mawalan sila ng pasero, mas mahirap yun. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan para sa transport sector sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Pangulo, patuloy na binabantayan ng gobyerno ang sitwasyon upang matiyak na makakapaghanap buhay ang mga driver at makakapasok sa trabaho ang mga commuter sa kabila ng krisis sa langis. Kahapon, personal na pinangasiwaan ni PBBM ang pamamahagi ng cash relief ng DSWD sa mga tricycle driver sa Santa Mesa, Manila. Sinabi ng Pangulo na layunin ng ayuda na makatulong sa gastusin ng mga driver na apektado ng halos pag-abot sa 100 kada litro ng presyo ng gasolina. Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan at talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap po ang ating mga kababayan at patuloy makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Hataw Balita ngayon.
Nanindigan ng Department of Social Welfare and Development na walang makalulusot na ghost beneficiary sa ginagawang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, nilinaw rin ng DSWD na para lang muna sa drivers at hindi muna kasama ang mga operator sa mga mababahaginan ng ayuda. Si Benedict Samson humahataw. Upang makakuha ng 5,000 pesos na fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan, required ang mga driver na pumunta ng personal sa mga itinalagang payout centers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, paraan ito ng ahensya upang masiguro na walang magiging ghost beneficiary na makakakuha ng ayuda. Hindi pa payag ang lokal na pamahalaan na maglalagay doon sa list. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Matidetect natin yon kasi nga, kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. That's why nga, the process is very simple. Bukod sa physical appearance, mahigpit ring sinusuri ng DSWD ang mga detalye ng isang benepisyaryo gaya ng middle name at birth date. Kaya naman kahapon, may ilang tricycle driver ang nadismaya dahil wala ang kanilang pangalan sa listahan ng tatanggap ng ayuda. Inano ko lang, lumabas sa master list yung pangalan namin, na-encode na nga. Bakit pagdating dito, wala naman kami pangalan? Panawagan ko lang sana sa DSWD, ma'am, ipatas naman kasi para naman sa amin yan sa amin mga tricycle driver Bakit nagkaganito? Wala kami. Ito yun sir, yung for compliance namin, ito yung 200 plus at napaliwanag na po namin. Dahil ganun po pala talaga kahigpit yung DSWD. So pag walang made in initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. Paliwanag ni Quezon City Tricycle Regulatory Division Chief Director Benjamin Ibon III, kailangan lamang na maisumite sa kanila ang tamang detalye para maisama ang mga tricycle drivers sa listahan ng benepisyaryo. Na-explain po natin sa kanila yung kanilang list na hindi po nakasama doon sa clean list ng payout, binukod ng DSWD kasi kulang ng information. Unang-una po yung birth date. Napaka-importante ng birth date. At inassure naman po ng with DSWD na i-comply lang po, fill up yung birth date na kulang, then schedule po sila sa Thursday. Kasama na po yung kanilang sinabit na additional. Kaugnay nito, inutusan ni League of Cities of the Philippines President na si San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking maayos at tama ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda. That is part of the process to ensure po na malinis ang mga listahan natin. Dahil anyone can just claim to be, oy ako, tricycle driver ako jeepney driver ako TNVS driver ako. Pero paano kung hindi? That means meron siyang inagawan na tunay na lehitimong driver ng ating public transport sector. Samantala, nilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development na mga driver at driver operator lamang ang makatatanggap ng ayuda at hindi pa kasama ang mga operator lamang o yung may-ari ng isang pampasadang sasakyan. Wala pa kaming pinag-uusapan tungkol sa operators. In fact, if you fact-check me in all my interviews, I've always been very clear. Driver or driver-operator. Yung driver-operator kasi, sa yung operator, nasa rin yung driver. Wala pa naman tayo talagang sinabing operator from day one. Ang plano namin next week, we move on to the jeepney drivers, we move on to the TNVS. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan o suspendihin ang pinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Nauna nang inaprobahan noong Lunes ang kaparehong panukala sa House of Representatives. May humahataw na balita si Jed Neresina. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa botong 17-0, layon ng Senate Bill No. 1982 na magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa world market na pumapalo na sa higit $100 kada bariles. Bagamat isa si
Senator Risa Ontiveros sa bumotong pabor sa panukalang emergency powers sa Pangulo. Binigyang diin ng mambabatas na hindi sapat ang suspensyon ng excise tax. Paliwanag nito habang tumataas pa rin ang presyo ng langis sa world market. Maaaring mabilis din na mawawala ang benepisyo nito sa publiko. Dahil dito, iginiit ni Senator Ontiveros ang pangangailangan para sa isang supplemental budget at targeted subsidies para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda o ang pinakaapektadong mga sektor. Dapat din aniyang bantayan ang epekto sa pondo ng bansa dahil kung hindi magiging maingat ay maaaring maapektuhan ang budget para sa mga serbisyong panlipunan gaya ng kalusugan, edukasyon at social protection na lalong kailangan ng mahihirap. Ang sentro po ng aking amyenda ay ang bigyan ng pagkakataon ng DBCC at ang Pangulo na pag-aralan kung ang kinikita sa tax sa langis sa halip na suspindihin ay mas maganda pang gamitin para sa mas malaki at mas targeted na subsidy para sa transport groups natin. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, malaking sakripisyo ito sa gobyerno dahil tinatayang nasa 135 billion pesos ang mawawalang kita sa loob ng 8 buwan. Dahil dito, nagpasok aniya sila ni Senator Bam Aquino at Senator Joel Villanueva ng mahigpit na safeguards na layong obligahin ang mga oil company na magkaroon ng full disclosure sa kanilang inventaryo at presyo ng pagbili upang maiwasan ang manipulasyon sa supply o hoarding. Sa ganitong sitwasyon na napakabilis po pagtaas ng presyo, huwag ka lang magbenta ng petrolyo, kikita ka na kaagad . No, iiwan mo lang sa iyong tangke, kikita ka na kaagad. At yan ang ayaw natin mangyari dahil kung iniwan nila sa tangke yung kanilang petrolyo, wala tayong mabibili at lalong tataas ang presyo ng petrolyo. Kaya importante po na meron pong monitoring, may visibility, at meron rin pong disclosure ang mga oil companies lalo na sa presyo na ibinibili nila. Inaasahang matatalakay at may sasapinal ng Senado at Kamara ang panukalang batas ngayong araw upang mabilis itong maipasa para sa retipikasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng susunod na 30 araw. Kasunod ito ng kasunduan ng ahensya sa 21 manufacturers na panatilihin ang presyo ng mga produkto tulad ng sardinas, tinapay, bottled water, instant noodles, kape, dilata, sabon at kandila sa kabila ng epekto ng tensyon sa Middle East. May ilan ding kumpanya na nangakong hindi magtataas ng presyo hanggang 60 araw, habang ang iba ay magpapanatili muna ng kasalukuyang presyo. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, layunin ng hakbang na mapagaan ang pasani ng mga mamimili habang kinikilala rin ang pagtaas ng gastos ng mga manufacturer. Tiniyak ng DTI na patuloy ito makikipag-ugnayan sa mga kumpanya upang mapanatili ang sapat na supply at makatarungang presyo ng mga bilihin sa bansa. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Malacanang na nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng supply ng petrolyo sa bansa sa kabila ng patuloy na gulo sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa kinakailangang magdeklara ng State of National Emergency dahil kaya pa itong pamahalaan ng gobyerno. Anya, patuloy ang koordinasyon ng Department of Energy sa mga oil companies upang mabantayan ang supply at galaw ng presyo ng langis. Dagdag pa ng Malacanang, patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon dahil nasa sitwasyon tayong ganito
let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Ayan, kontrolado pa daw yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas para sa ating pangangailangan sa petroleum products sa Bernard. Ani. Ayan, okay. Nakikita naman natin marami mga ginagawa din na paraan ang ating pamahalaan. Pag tinignan mo, yung supply, ganoon din yung presyo. And speaking of the presyo, may fare hike na bukas yung PUB. Patutupad dito bukas. Pero I understand, mayroon tigil pasada din bukas yung piston. At muling maghahain yata sila ng requests kay TFRB na 5 pesos yung magiging additional fare increase. Yun nga yung sinasabi ko kanina, Sherwin, Ani, kontrolado, sabi ng pamahalaan. Kontrolado kasi may nabibili pa rin naman. Ang tanong nga lang is, may pambili pa ba o sapat ba yung pambili ng taong bayan? Well, good enough, mayroong assistance, sinimula na yung pamamahagi ng tulong o ayuda sa ating mga kababayan. Yun nga lang, may mga nalungkot, meron palang mga di nakasama sa listahan. Kagaya dun sa interview ng reporter natin kahapon, may mga ilang tricycle driver na hindi nakasama dun sa binigyan ng ayuda. Ay sabi naman dati ng LTFRB na pagka ikaw ay kolorum, hindi ka kasama sa listahan. Tama But naman that was cleared naman, di ba? That was cleared already doon sa report na, okay, kaya sila hindi napasama kasi may mga kulang yata. Like for example, yung birth date and of course yung kanilang pangalan. Parang yung middle name was not included. Pero nilinaw naman yan na kailangan lang siguro magbigay ng mga additional na documents. And that's very important naman na ma-comply dahil that's a government fund. Otherwise, kakaroon naman sila ng problema. Kasi di ba, mayroon assurance na binibigay ang DSWD na walang ghost beneficiary. Kaya siguro masyadong maigpit yung pagtingin nila doon sa mga documents, which is right naman. So walang ghost beneficiary kapag matitingnan mo ng gusto. Para makakuha kayo ng ayuda, matingnan ng gusto yung mga documents. That's very important. Makakakuha din sila ng subsidy, yan ang sinasabi nila. Kailangan malinis lang po yung mga listahan. Ano pang mga balita natin? Pero yung piso na dagdag, Bernard, sa pasahe sa jeep, palagay mo makatwiran ba? Parang inaasahan mo ba yung piso ang dagdag lang sa pasahe sa jeep sa kabila ng masyadong mataas na presyo ngayon ng diesel? Well, ang sinasabi nga ng transport sector ay medyo mabigat sa kanilang tanggapin yan dahil nga nasa 300 to 600 pesos na ang nawawalang kita sa kanila daily doon sa dati nilang kinikita. Pero yung kasi binabalanse ng pamahalaan, piso, pagdating yan sa sa traditional. Iba sa aircon na modern jeepney, 2 piso. Iba pa yung sa bus. Kasi bukod pa dun sa base fare, meron pa yung additional per succeeding kilometer. Pero nasa 2 piso lang din yata kung yung traditional jeepney. Oo. Per succeeding kilometer. Pero ang mabigat kasi yan sa mga regular na nagko-commute, lalo na kung outside Metro Manila, papasok ka sa Metro Manila, medyo malaki-laki ang babayaran. So yun yung binabalanse, malamang ng gobyerno. So buti na lang, wala pang price increase sa mga pangunahing bilihin, Ani. That's the good news there. Wala pang price increase. Pero ito maglalast yata until March. Wala maging pagbabago sa presyo. Ayan. So, aantabayanan po natin, mga kasambahay, ang iba pang mga dagdag na balita patungkol. Oras natin sa buong kapuluan, 5:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang radio mobile booth na matatagpuan sa MCGI Charity Center dito po sa lugar ng General Luis Novaliches, Quezon City. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. National News. Pinayuhan ng Department of Migrant Workers sa mga kababayan nating overseas Filipino workers sa Middle East
na iwasan mag-post o mag-share ng anumang mga larawan, video at iba pang mga content na may kaugnayan sa nangyayaring giyera ngayon sa gitnang silangan. Ginawa ng DMW ang pagpapaalala matapos na makumpirma ang pagkakaaresto ng 2 OFW sa United Arab Emirates dahil sa umano'y pag-upload ng video na may kaugnayan sa recent missile attack doon. Bilin ni Secretary Kakdak sa ating mga kababayan na sundin ang mga ipinatutupad na regulasyon at mga batas ng kanilang host country. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagkakaloob ng tulong, kabilang na ang legal assistance sa mga kababayan nating naaresto sa UAE. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 12 Pilipinong seafarers na sakay ng barkong inatake sa karagatan malapit sa Iraq. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, walang nasakdan sa mga Pilipinong tripulante sa nangyaring pag-atake kamakailan. Batay sa ulat, isang fuel tanker ang inatake ng 2 bangkang Iranian kung saan may isang crew member na nasawi. Samantala, sinabi rin ng DMW na mahigit 7,300 seafarers sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman ang nananatiling ligtas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Patuloy naman ang pagbabantay ng pamahalaan sa kalagayan ng mga Pilipinong marino sa gitna ng lumalalang sigalot sa Middle East. 3 days ago, may inatake off the port of Qasir, Iraq, sa taas naman. And ang ulat ko dito, salamat sa Diyos, ligtas yung 12 tripulanting Pilipino dun naman sa attack off the waters of Iraq. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration ng panibagong chartered flights para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East na nais nang umuwi ng Pilipinas. Kaugnay nito, magdaragdag din ng panibagong hanay ng mga personnel ang DMW at OWA sa land crossing ng Middle East para sa mga OFW na kailangang tumawid ng ibang bansa, partikular na kung mayroong nangyayaring kaguluhan. May humahataw na balita si Mia Alonso. Iniulat ng Department of Migrant Workers na susunod na linggo, inaasahang aabot na sa halos 2,000 ang bilang ng repatriated OFW mula sa Middle East mula nang sumiklab ang giyera doon noong March 1. Inaasahan din ang pagdating ng unang batch ng mga OFW mula sa Kuwait na inilipat sa Riyadh at Saudi Arabia bago nakasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Bukod dito, naghahanda na rin ang ahensya ng panibagong chartered flights para sa mga Pilipinong manggagawa mula sa Bahrain, Kuwait, Qatar at posibleng kasama rin ang ilang OFW mula sa Israel. At dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga iuwing OFWs, magdadagdag ang DMW at OWA ng kanilang mga tauhan na mag-aasikaso sa ating mga kababayan na kailangang tumawid sa ibang mga bansa bago makasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. I will be flying to Riyadh this week to make sure that our preparation for the next charter flight of our workers ay smooth dahil mas marami pong last time mas marami po yung mga distressed workers natin from the Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon sa second charter, mas marami po ang manggagaling sa Kuwait, Qatar, and Bahrain. Tiniyak din ng DMW at OWA na hindi pinababayaan ang mga Pilipinong manggagawa na inililikas mula sa iba't ibang bansa sa gitna ng pangamba sa seguridad. Hindi po posible na gawin yung ganong klaseng operation na magtatawid ka ng daang-daang tao nang hindi po ito one country team ng DFA, DMW, OWA. Sakaling tumagal pa ang digmaan sa Middle East, tiniyak ng pamahalaan na kaya nitong sustenehan ng tuloy-tuloy na repatriation ng mga OFW, maging ang assistance na kakailanganin ng mga ito sa kanilang pagbabalik Pilipinas. The OFWs will have the support needed. So kami po, na-mention ni Sec kanina, 2 pondo na umaandar ngayon, we're working on covering all these expenses. So
Sa amin, nabigyan na kami rin ng guidance and yung assurance yung importante na ang priority yung ating mga OFWs at yung repatriation and assistance na mabibigay sa kanila. So sa ngayon, to cut the long story short, kayang-kaya pa po ng pondo ng both DMW and OWA. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Inabisuhan ng Philippine Embassy sa Israel ang mga Pilipino doon na manatiling malapit sa shelter at agad na pumasok doon sa oras na makatanggap ng emergency alert. Kasunod ito ng impormasyong nakalap ng Israel Defense Forces o IDF kaugnay sa umano'y malawakang missile barrage sa Hezbollah na ilulunsad nila sa mga susunod na oras. Payo ng embahada, mainam na maging handa upang mabilis na maipasok sa mamad o shelter ang kanilang mga inaalagaan at kung sila ay patutulugin na sa loob nito upang hindi na kailangang ilipat pa sa oras ng emergency alert. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang kakayahan ng Pilipinas na mag-escort ng oil tankers na dumaraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon sa kalihim, mas prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers kabilang ang mga seafarer na apektado ng sigalot. Dumaraan sa naturang ruta ang malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo kaya't naapektuhan ang global oil supply at nagtulak sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nananawagan din si Teodoro ng de-escalation upang maiwasan ang mas malawak na panganib sa rehiyon at sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Global News. Narito naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inihayag ng Israel na napatay na nila ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng Iran na si National Security Chief Ali Larijani sa kanilang pinakahuling pag-atake sa Tehran. Kung makukumpirma, itinuturing ito ng malaking dagok sa pamahalaan ng Iran. May hataw na balita si Bal Onya. Sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, iniulat ng Israel na napatay nila ang National Security Chief ng Iran na si Ali Larijani sa isang airstrike sa Tehran. Ayon sa mga opisyal ng Israel, kasabay nito ay napatay rin ang pinuno ng Basij Paramilitary Force na si Gholam Reza Soleimani na isa sa mga mahalagang pwersa ng Iran na ginagamit sa pagpigil sa mga protesta. Itinuturing si Larijani na isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Iran at umaktong pinuno ng rehimen matapos mapatay ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei sa mga naunang pag-atake. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. Gayunman, hindi pa ito kinukumpirma ng Iran at may mga ulat na naglabas pa ng mensahe si Larijani matapos ang insidente na lalong nagdudulot ng pagdududa sa kanyang kalagayan. Sa kabila nito, iginiit ng Israel na malaki ang epekto ng pagpapatumba sa mga lider na ito sa kapasidad ng Iran. Last night, the IDF took out commander of the Basij, Soleimani, and his deputy and secretary of the Supreme National Security Council, Ali Larijani. The Iranians are also safer without them. Ayon kay SAR, ang mga nasabing opisyal ay may kaugnayan sa mga paglabag sa karapatang pantao at pagpatay sa mga sarilitong kababayan. Pinagmalaki rin ng Israel official ang hakbang na aniya ay ginawa nilang libre sa kabila ng $10 milyong na patong sa ulo ng mga ito mula sa US government. The Basij under Soleimani's command was responsible for the brutal repression of the Iranian people seeking their freedom. Soleimani was under US and EU sanctions for his role in repressing Iranians.
Larijani was also under U.S. sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. Patuloy naman ang palitan ng pag-atake ng magkabilang panig kung saan naglulunsad ng mga missile at drone strike ang Iran habang pinaiigting ng Israel ang pag-target sa mga military at political leader ng bansa. Sa ikatlong linggo ng digmaan, libo-libo na ang nasawi at milyon naman ang napipilitang lumikas sa patuloy na paglawak ng epekto nito sa buong rehiyon. Samantala, nananatiling hindi tiyak ang kalagayan ng bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na ayon sa mga ulat ay hindi pa nakikita ng publiko sa kabila ng patuloy na krisis. Val Onya, humahataw sa balita ngayon. Nagbitiw sa pwesto ang top counter-terrorism official ng Estados Unidos na si Joe Kent dahil sa kanyang pagtutol sa digmaan laban sa Iran. Sa kanyang liham, iginiit ni Kent na walang banta ang Iran sa Estados Unidos at hinimok ni Pangulong Donald Trump na tapusin na ang digmaan at imahin ang kasalukuyang direksyon ng administrasyon. Inakusahan din niya ang ilang opisyal at media na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon para makakuha ng suporta sa digmaan. Ayon kay Kent, nagsimula ang sigalot dahil sa udyok mula sa Israel at mga kaalyado nito sa Estados Unidos. Hataw Balita ngayon. Samantala, ipinahayag ni US President Donald Trump na plano niyang ipagpaliban ng halos isang buwan ang nakatakdang pagbisita sa China para sa pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Trump, nais niyang manatili sa Estados Unidos upang tutukan ng umiigting na digmaan sa Iran. Nakatakda sana ang ganapin ang nasabing pagpupulong mula March 31 hanggang April 2, ngunit kasalukuyan pang pinag-uusapan ng dalawang bansa ang bagong schedule nito. Nilinaw naman ng China na walang kaugnayan ng posibleng pagkaantala ng pulong sa issue ng Strait of Hormuz o iba pang usaping pangkalakalan. Sa kabila nito, sinabi ni Trump na nananatiling maayos ang relasyon niya kay Xi at inaasahan pa rin niyang matutuloy ang kanilang pagpupulong sa lalong madaling panahon. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. So we've requested that we delay it a month or so, and I'm looking forward to being with them. We have a very good relationship, but because of the war. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na posibleng umabot sa record level ang kagutuman sa buong mundo kung magpapatuloy ang digmaan sa Iran hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa ahensya, maaring madagdagan ng nasa 45 million ang mga taong makararanas ng matinding kagutuman dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at transportasyon. May humahataw na balita si James Hilario. Sa taya ng World Food Program o WFP ng United Nations, posibleng malagpasan ang kasalukuyang record na 319 milyong tao na nakararanas ng matinding kagutuman sa buong mundo kung magpapatuloy pa ang gyera sa gitnang silangan sa susunod na 3 buwan. Ayon kay WFP Deputy Executive Director Carl Scow, direktang nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pagdami ng mga nagugutom. Our analysis projects that if the Middle East conflict continues through June, an additional 45 million people could be pushed into acute hunger by price rises. Ipinaliwanag ng WFP na ang pagtaas ng presyo ng langis at pagkain ay nagdudulot ng mas mataas na gastos sa paghatid ng tulong at pagbili ng mga pangunahing pangangailangan lalo ng mga bansang nahaharap na sa mahirap na kondisyon bago pa sumiklab ang digmaan. Dahil dito, maraming pamilyang nahihirapan ng makabili ng kanilang araw-araw na pagkain. Taken together, the spike in global food and fuel costs could leave millions of families priced out of stable foods. This would take global hunger levels to an all-time record, and it's a terrible, terrible prospect.
Dagdag pa ng ahensya na antala rin ang mga humanitarian aid dahil sa pagsasara ng mga mahalagang ruta ng transportasyon kabilang ang mga dinaraanan ng mga supply ng pagkain at fertilizer. Nakakaapekto ito hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati sa mga bansa sa Africa at Asia na umaasa sa import ng pagkain at langis. Ayon pa sa WFP, ang pinakatatamaan ng krisis na ito ay ang pinakamahihinang sektor sa lipunan. The consequences are falling on the world's most vulnerable people who are already living in dire conditions. They do not have the margins to cope with a new jump in living costs. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, nananawagan ang WFP sa mga bansa na magtulong-tulong upang mapigil ang paglala ng krisis at masiguro ang sapat na pondo para sa mga humanitarian program. Babala ng ahensya kung hindi agad matitigil ang digmaan at mapapatatag ang supply ng pagkain at enerhiya, posibleng humantong ito sa isang malawakang global food crisis na magpapalala sa kalagayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nagbanta si US President Donald Trump na kukunin niya ang bansang Cuba na ngayon ay naharap sa malaking krisis sa kuryente dahil sa oil embargo ng Estados Unidos. Kasunod ito ng malawakang brownout sa buong isla na lalong nagpapalala sa sitwasyon ng ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan nito. May hataw na balita si Kath Carriedo. Sa gitna ng lumalalang krisis sa Cuba, direktang inihayag ni US President Donald Trump ang kanyang posisyon laban sa bansa. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Ayon sa ulat, nakaranas ng malawakang blackout ang Cuba matapos mag-collapse ang national power grid ng bansa na pinalala ng kakulangan sa langis dahil sa embargo ng US. Dahil dito, umaabot na sa ilang oras hanggang halos isang araw ang mga brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagdudulot ng pagkaantala sa serbisyong medikal, transportasyon at ekonomiya. Hindi lamang enerhiya ang apektado sa Cuba, kundi pati ang turismo at pagpasok ng mga supply dahil sa kakulangan ng panggatong. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Trump ang Cuba bilang isang mahinang bansa na maaaring pakialaman ng Estados Unidos. Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth. They're a very weakened nation right now. Samantala, lumalala rin ang galit ng mga mamamayan sa Cuba dahil sa tuloy-tuloy na kakulangan sa kuryente, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. May mga ulat ng protesta at pagtutol habang ang pamahalaan ay nagsisikap na ibalik ang kuryente at ayusin ang ekonomiya sa gitna ng matinding pressure mula sa Estados Unidos. Sa kabila nito, nagsasagawa na rin ang pag-uusap ang Cuba at Estados Unidos. Bagamat nananatiling hindi tiyak kung magre-resulta ito sa isang kasunduan o mas lalong pagtindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Inamin ng hari ng Spain na si King Felipe VI ang mga pag-aabuso ng Espanya sa panahon ng kolonyalismo na isang bihirang pagkilala mula sa monarkiya na matagal nang binabatikos ng mga dati nitong kolonya. Gayunman, hindi pa rin naglalabas ng formal na paghingi ng paumanhin ng Spain sa mga nasakop nitong bansa. May hataw na balita si Melanie Lista. Sa kanyang pagbisita sa isang museum sa Madrid, kinilala ni King Felipe VI na bagamat may mga batas na nilayong protektahan ng mga katutubo noong panahon ng kolonyalismo, hindi ito naging sapat at nagresulta pa rin sa malawakang pag-abuso. Aminado ang hari na kung susuriin ang mga pangyayaring ito, gamit ang pamantayan sa panahon ngayon, may mga bagay na hindi may pagmamalaki ang Spain. Sa kabila nito, binigyang diin niya na mahalagang unawain ang mga pangyayari sa konteksto ng kanilang panahon at matuto mula sa mga ito sa pamamagitan ng masusing pagsusuri. Ginawa ng hari ang pahayag sa gitna ng matagal ng tensyon sa pagitan ng Spain at Mexico kaugnay ng kolonyal na kasaysayan.
Noong 2019, nanawagan ng dating Pangulo ng Mexico na si Andres Manuel Lopez Obrador na humingi ng paumanhin ng Spain para sa mga paabusong naganap noong panahon ng pananakop. Hanggang ngayon, hindi pa ito tinutugunan ng monarkiya ng Spain na nagdulot ng paglalim ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, hindi inimbitahan ng kasalukuyang Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheinbaum ang hari ng Spain sa kanyang inaugurasyon bilang protesta sa kawalan ng paghingi ng paumanhin. Sa kabila ng mga hakbang na ito, umaasa ang ilang opisyal na ang pagkilala ng Spain sa mga naging pagkukulang nito sa kasaysayan ay maaaring maging unang hakbang tungo sa pag-ayos ng ugnayan nito sa mga dating kolonya. Melanie Lista, humahataw sa Balita Ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Football Federation ng Iran sa FIFA upang ilipat sa Mexico ang mga laban ng bansa sa 2026 World Cup na nakatakdasa ng idao sa Estados Unidos dahil sa issue ng seguridad. Ayon kay Iranian Football Federation President Mehdi Taj, nais nilang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manlalaro sa gitna ng umiiral na tensyon bunsod ng digmaan. Gayunman, sinabi ng FIFA na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga kalahok na koponan kabilang ang Iran at sa ngayon ay nananatili ang opisyal na schedule ng torneo. Samantala, nagpahayag naman ng Mexico na bukas ito sa pag-host ng mga laban ng Iran kung papayag ang FIFA sa naturang kahilingan. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng nararanasang meningitis outbreak, magsasagawa ng targeted vaccination program ang United Kingdom sa University of Kent. Layunin nitong mapigil ang posibleng paglala ng impeksyon habang patuloy ang pagmamonitor sa mga kumpirmadong kaso. May humahataw na balita si Be Prevado. Maglulunsad ng targeted vaccination program sa University of Kent sa United Kingdom kasunod ng meningitis outbreak na ikinasawi ng 2 kabataan at nagdulot ng 2 pang kaso. Ayon kay UK Health Secretary Wes Streeting, aalokin ng MenB vaccine ang piling estudyante habang nire-review ang vaccine eligibility para sa older teenagers na hindi sakop ng routine vaccination noong 2015. Sa 15 kumpirmadong kaso, 4 ang mula sa MenB strain, isang seryosong bacterial infection na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Kabilang sa sintomas, ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, paninigas ng leeg, pagsusuka, pagkahilo, at pagiging sensitibo sa liwanag. Sa malalang kaso, maaaring ring magkaroon ng pagkalito, konvulsyon, at pantal sa balat. Samantala, sinabi ng UK Health Security Agency na wala pang ebidensyang kumalat ang impeksyon sa labas ng Kent. Bilang pag-iingat, nagbibigay ng libreng antibiotics sa mga taong posibleng na-expose matapos bumisita sa Club Chemistry, ang nightclub na pinuntahan ng ilan sa mga kumpirmadong kaso noong March 5 hanggang 7. Be Privado, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Israel, meron pong advisory na inilabas ang ating embahada dyan tungkol sa malawakang missile barrage na ilulunsad po ng Hezbollah. Maging alerto po sana kayo dyan at agad na pumasok sa mga shelter sa oras na makatanggap ng emergency alert. Ayan. Salamat sa Diyos. Ano po, at alam mo, amigo Sherwin at Bernard, ligtas yung 12 Pilipinong seaman. Nasakay ng barkong inatake malapit doon sa karagatan ng Iraq. Doon sa balita, wala naman po sa kanila na nasaktan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung repatriation efforts na ginagawa ng pamahalaan para nga maiuwi yung mga kababayan nating OFW na gusto nang bumalik ng Pilipinas. May inihanda na pong charter flights para sila ay mabiyahe pauwi dito sa Pilipinas, Sherwin. Oo, sana nga at talagang maingatan yung ating mga kababayan na naiipit dyan sa gulo sa gitnang silangan. Oras
34 na minuto makalipas pong ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng plenaryo ng Kamara ang deliberasyon sa Anti-Political Dynasty Bill. Marinamang tinutulan ng ilang kongresista ang bersyong isinusulong sa kapulungan. Si Rosa Licos sumahataw. Umabot na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa House Bill No. 8389 o ang panukalang batas na magbibigay depenisyon at magbabawal sa political dynasties. Sa ilalim ng panukala, hindi pahihintulutan ang sabay na pagtakbo at pag-upo sa pwesto ng magkakamag-anak hanggang sa second civil degree of consanguinity at affinity o magulang, anak, asawa, kapatid, lolo, lola, apo, gayon din ang biyenan, bayaw, hipag, lolo at lolat ng asawa sa national elective position, parehong legislative district, provincial government, city o municipality at barangay. Isa sa mariing tumututol sa bersyong isinusulong ay si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Tinawag niya itong budol dahil sa ilalim ng panukala, maaari pa ring sabay-sabay na tumakbo at maupo sa posisyon sa gobyerno ang magkakamag-anak sa magkakaibang antas ng gobyerno. Ito po ay hindi po anti-political dynasty law. It will institutionalize political dynasties. At palagay ko po, nagpinoyhenyo tayo, pwede ka na pwede. Kaya ang final na sagot ko po, hindi to anti-political dynasty law. Ito po ay isang budol. 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 Tumututol din sa bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chocno. Anya, kung ang panukala ang maisa sa batas, tuloy pa rin ang ligaya ng political dynasties. Kahit maging batas ang House Bill 8389, pwedeng maupo ng sabay-sabay ang Vice President, ang kanyang kapatid bilang congressman, ang kanyang pamangkin bilang iba pang congressman, ang kanyang pinsan bilang party list congressman, isa pang kapatid bilang mayor, at isa pang pamangkin bilang Vice Mayor. Ang tanong ko po, ano po ang silbi ng House Bill 8389 kung pwede pa rin sabay-sabay maupo ang isang buong angkan mula sa Vice President hanggang sa Vice Mayor? Pero giit naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, ang sponsor at dumipensa sa panukalang batas, makasaysayan ng maituturing na makatungtong sa plenary debates ang House Bill 8389. Ang silbi po, Mr. Speaker, ng House Bill na ito ay napakahalaga. Unang-una, nabigyan na po natin ng actual na definasyon after 40 years kung ano po yung anti-political dynasty. Na inang pong una. Pangalawa, wala na pong konsentrasyon na nangyayari po ngayon ng isang locality na po pwedeng mag-asawa, magkapatid, anak, ama o lolo ang iisang nagsiservisyo o nanunungkulan sa isang locality. Bawal na po yan. Dagdag pa nito, batay sa datos ng League of Municipalities of the Philippines, sa 1,493 municipalities, 917 na local chief executives ang maapektuhan kapag tuluyang naisabatas ang panukala. Maapektuhan din ang Senado na may ilang magkakapatid na nakaupo ng sabay sa kasalukuyan. Definitely it will directly affect the current setup in the Senate right now. I would admit, Mr. Speaker, there are four sets of siblings serving under this current Congress, Mr. Speaker. Magpapatuloy ang debate sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng panukala hanggang sa huling araw ng sesyon, March 18, kung kailan inaasahan din itong maipasa sa ikalawang pagbasa. Rosa Licos, humahataw sa Balita Ngayon. Posibleng matalakay ng House Justice Committee ngayong araw ang pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tumanggi ang complainants na sagutin ang anilay non-answer ni BP Duterte sa mga reklamong impeachment. May humahataw na balita si Rosa Licos.
Bago ang huling sesyon sa plenaryo ng Kamara, magpupulong ngayong araw ang House Justice Committee para ipagpatuloy ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, posibleng kasama na sa pag-usapan ang pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment ang mga reklamo. Napadali ang proseso matapos na tumanggi ang complainant sa 3rd at 4th impeachment complaint na sagutin ang inihaying answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni VP Duterte. Perhaps we will include that the determination of the existence of sufficient ground. Sa manifestation of waiver to reply ng complainant sa 3rd impeachment complaint, nakasaad na hindi na nila kailangang sumagot dahil pumalya namang tugunan ni VP Duterte ang bawat alegasyon sa kanilang reklamo. Itinuturing din nilang non-answer ang tugon ng pangalawang Pangulo. There's nothing to reply. What she filed is a non-answer. It's senseless to file a reply thereto. May opportunity po yung Vice President to refute each and every factual allegation. But unfortunately, the Vice President resorted to technicalities. That's an indication na mahina po on the merits yung defense, and that's why they are throwing the proverbial kitchen sink in the form of technicalities. Ganito rin ang posisyon ng complainant sa 4th impeachment complaint na si Attorney Nathaniel Cabrera. Gate nito, walang silbi ang paghahain ng reply o tugon at makaantala lang sa proseso. Hiling din ito sa House Justice Panel na mag-proceed na sa pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment ang mga reklamo. Oras na matukoy na may sufficient grounds, magsasagawa na ng formal na pagdinig o hearing proper ang House panel. Samantala, ipinahayag naman ni Navotas City Representative Toby Chanco na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. Anya, may mga nakaupo ngayong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Duterte dahil mapapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaareglo. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Dagdag pa nito, posibleng gamitin ang issue sa inirereklamong for later release na pondo para sa mga proyekto sa congressional districts sa issue ng impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? Samantala, aprobado na ng plenaryo ng Kamara ang House Resolution number 892 na nagbibigay ng authority sa House Justice Committee na ipagpatuloy ang impeachment proceedings kahit nakareses ang Kamara mula March 21 hanggang May 3, 2026. Nakapaloob din sa resolusyon ang authority ng House Justice Committee na magbigay ng karampatang proteksyon sa mga complainant o testigo sa reklamong impeachment kung maisa sa panganib ang kanilang personal safety dahil sa pakikilahok sa impeachment proceeding. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga alegasyong kinasasangkutan ng 18 nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Kahapon, isa-isa silang sumalang sa masusing pagtatanong ng NBI kaugnay ng umano'y pagpapadala ng kickback mula sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang mambabatas o matataas na opisyal ng pamahalaan. May humahataw na balita si Ryan Lacanlale. Isa-isang sumalang sa interview kahapon sa National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at sinasabing naging security at bagman ni dating Congressman Saldico.
Bahagi ito ng nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa kanilang mga isiniwalat kamakailan ng umano'y paghahatid ng mga maleta sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na naglalaman nila ng kickback mula sa flood control projects. Tumagal ang pagtatanong sa mga ito ng mahigit 8 oras. Gayunman, hindi pa rin natatapos ang pagsisiyasat ng mga investigador. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Ayon kay Attorney Levy Baligod, dahil wala na sa bansa si Saldico, nahihirapan sila na makakuha ng Certificate of Employment. Hindi na rin maipakita ang kanilang ID sa trabaho nang i-terminate sila noong December 30, 2025 at January 18 ngayong taon. Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Halimbawa, yung mga litrato, nakasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico, mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. Paliwanag ni Attorney Baligod, bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay personal na nasaksihan ng kanyang mga kliyente ang pag-abot ng mali-maletang kickback sa ilang mga opisyal, gayunman may mga pagkakataon pa rin na naging eyewitness sila mismo. Ibinahagi rin ni Attorney Baligod na mayroon siyang natatanggap na personal na impormasyon mula sa isang aktibong general kung saan sinasabing tatargetin sila bilang mga destabilizer para ilihis ang investigasyon at iugnay ito sa destabilization plot laban sa pamahalaan. Naniniwala rin ito na napupolitika lamang ang isinasagawang investigasyon laban sa kanila. Hindi na legal lang eh. So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Samantala, pinasalamatan naman ng NBI ang pakikipagtulungan ng mga ito sa isinasagawang investigasyon upang mabigyang linaw ang mga katanungan sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon ba ibang pag-uusap, it will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At ito, pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Titiyakin ng Office of the Ombudsman na magiging ligtas ang mga dokumentong isinumite sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure oras na isailalim nila ito sa Artificial Intelligence System. Pagtitiyak ng anti-graft body, sasailalim pa rin ang mga impormasyong ito sa verifikasyon ng aktwal na mga investigador ng kanilang ahensya. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. 197 megaboxes ng mga dokumento ang dumating sa Office of the Ombudsman nitong nakaraang linggo bilang hudyat ng nalalapit na pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil sa dami na pagdesisyonan ng Ombudsman na i-scan ang bawat dokumento sa pamamagitan ng Artificial Intelligence upang mapabilis ang pagsusuri sa mga datos na nakalap ng ICI. We will make sure that the system is closed and is not vulnerable to any cyber attacks. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, laman ng mga ito ang affidavits, transcripts ng ICI hearings, recommendations, listahan ng mga properties at maging bank accounts. Kaya naman magiging maingat sila sa paggamit ng AI upang hindi ito makompormiso. Paglilinaw rin ni Clavano, gagamitin lamang nilang guide ang AI sa trabaho, ngunit mananatiling mga tauhan ng Ombudsman ang masusing magsusuri at mag-iimbestiga sa bawat impormasyong nakalakip sa report. But the process will still be human-centered. So after we run through AI, kailangan pa rin siya i-supplement through verification by actual investigators. But at least,
mas guided po yung ating pag-verify ng mga documents or yung pag-compare ng ating mga dokumento. Samantala, tiniyak rin ng anti-graft body na hindi tumitigil ang kanilang investigasyon sa iba't ibang flood control scandal na inireklamo sa kanila. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay nasa advanced stage na, gaya ng preliminary investigation o submitted na for resolution. Klaro rin sa Office of the Ombudsman kung gaano kabigat at kaselan ang mga kasong hawak nila, kaya sinisiguro muna anyang matitibay ang mga ebidensya bago tuluyang maihain sa hukuman. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Ipinatawag ng Land Transportation Office ang driver na sangkot sa nangyaring road rage at hit and run na nag-viral sa social media. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa nakarehistro ng driver ng isang Toyota Innova. Napag-alaman sa unang pagsisiyasat na sangkot sa hit and run ang nasabing driver na naging dahilan para habulin siya ng isa pang motorista. Nang huminto ang sasakyan ay bumaba ang driver na may hawak na patpat at gumawa ng hindi tamang asal sa driver na humabol sa kanya. Bukod sa show cause order, inilagay na rin sa alarm status ang nasabing sasakyan para pigilan ang anumang pagbili, pagbebenta at iba pang transaksyon habang isinasagawa ng LTO ang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Hinarang kahapon ng mga pulis sa isang checkpoint sa Matano, Maguindanao del Norte ang mga smuggled na sigarilyo. Batay sa ulat na nakarating sa Camp Crame, kahina-hinala ang isang cement mixer na dumaan ito sa checkpoint sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, nakita ng mga pulis ang nasa 7,550 reams ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na milyong piso. Walang maipakitang dokumento ang driver at helper ng cement mixer, kaya tinuli ang mga ito ng mga otoridad. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay dumaan sa inventaryo bilang ebidensya sa isasampang kaso. Regional News. Taasan ang pasahe. Yan naman ang panawagan ngayon ng ilang mga driver ng tricycle at jeepney sa Camarines Norte kaugnay ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. May humahataw na balita si Lizel Nael. Isa ang jeepney driver na si Eric sa direktang apektado ng pagtaas sa presyo ngayon ng produktong petrolyo sa Camarines Norte. Bukod kasi dito ay tumataas na rin ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng tulong pinansyal dahil halos maubos na ang kita para sa kailang mga pamilya. Sana matulungan kami na tumas na rin ang aming pamasahe para magkaroon kami ng kaunting kita pa. Malaking tulong po yun sa amin. Yung dagdag pasahe. Ang kanilang arawang kita ay napupunta na lamang sa pangkrudo upang makapamasada. Umaasa lamang kasi sila sa mga estudyante kaya't kapag walang pasok, wala rin silang kita at apektado ang pang-araw-araw na hanap buhay. Dagdag pamasahe naman, talagang mas maganda yung ganun. Pero ang problema kasi natin yan, yung pansahuran ng publiko. Nadagdag pamasahe, taas ang diesel. Ang problema, yung mamamayan. Di ba yung sahod nila magkano lang? O hindi yung basta-basta diretso lang. Kasi kami, kahit kami driver, nahirapan kami. O kagaya ngayon, galing ako ng Sipokot. Pagdating ko dati, ang Sipokot ko hanggang Labo, 500, sobra pa. Ngayon, hanggang diet lang, naka-empty na ako. Ang laki ng diferensya. Kahit ito, tingnan mo, usapin natin. Ganun ang nangyayari. Tagang hirap. O, sana mapansin ng gobyerno agad-agad. Sa kabila ng mataas na presyo ng langis, may mga mag-aaral pa rin na nagsisikap na makapasok sa paaralan. Si Laika Villanueva, isang estudyante na taga Paracale. Sa kabila ng krisis na ito, pinagkakasya lamang niya ang pera para sa pamasahe at panggasto sa mga school projects. Medyo mahirap, lalo na po sa
mataas po yung tuition namin ngayon. Tapos madaming ambagan. Tapos dadagdag pa yung pamasahe na nasa 80. Ganun. Mahirap po. Minsan po nagpapasundo na lang po kasi po mag-commute para po makatipid. Kaya ang aming panawagan, dapat mapabilis yung suporta sa mga transportation na tulad ng tricycle na ito, tapos yung mga jeep o bus. Yun ang kailangan yung tulong para nang sa ganun ay kahit pa paano makabawas-bawas naman ng dahil marami na talagang nahihirapan. Sa ngayon wala pang naibababang memo ang mga otoridad sa pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle, jeepney at ilang pampublikong sasakyan sa lalawigan ng Camarines Norte. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Ilang terminal ng jeep sa Bulacan ang wala munang biyahe. Simula ngayong araw ng Miyerkules, March 18, ayon sa mga tsuper, nauuwi na lang sa krudo ang kita nila sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Ilang mga commuter naman ang sang-ayon sa taas pasahe, kaysa naman wala silang masakyan. May humahataw na balita si Nestor Torres. Tigil pasada na muna ang ilang jeepney driver. Ito ang gagawin bukas ng mga driver operator at transport cooperatives sa mga jeepney driver sa Bulacan. Isa na rito ang presidente ng PPM Joda Modernized Transport Co-op na si Reynaldo Morales. Anya, sa sobrang taas ng presyo ng diesel, mabuti pa na tumigil na lang sila sa pamamasada kaysa mauwi lang sa krudo ang kanilang kita. Tumaas na naman, inabot na ng 100, may 114 pa. Kaya nag-iiyakan na nga yung mga bumibiyahe. Yung bumibiyahe namin ngayon, puro sarili na lang ang jeep. Ala na yung nakikibondary. Huminto na. Kami siguro bukas huminto na rin. Ay naman sa ilang jeepney operator at boundary driver nang wala pang gera sa gitnang silangan. Nasa 1,000 to 2,000 pesos ang kita nila kada araw. Pero ngayong nagtaas uli ang presyo ng diesel, maswerte na kung kumita sila ng 300 to 500 pesos sa isang araw. Dito po sa ruta namin, palagay ko po baka halos lahat ng nakikibondary. Baka magsoli po ng jeep. Dahil po sa taas. Tapos po, ang problema nga namin, sa ruta namin, may kalaban pa kaming kolorum. Kawawa naman po kaming mga lehitimong may linya. Kahapon po, ang natira sa akin, 200 lang. 600. Labas na yung boundary doon, saka pan-diesel. Ibig sabihin, natira lang sa akin, 200. Ngayon ko lang po dinanas yung ganire na kalaki ng diesel. Isusuli ko na po sa operator yung jeep na nilalabas ko po dahil hindi ko na po kaya mag-boundary. Samantala, may pakiusap naman sa gobyerno ang mga driver ng jeep na kung maaari, taasan ng hanggang 18 pesos ang singil sa pasahe. Kanya-kanya namang saloobin ang mga commuters sa inaing ng mga tsuper. Merong sang-ayon sa 18 pesos na pamasahe at meron namang hindi. Depende ito sa kakayahan ng pasahero. Sa akin po, okay lang po. Nadagdagan po yung pamasahe. 18 or hanggang 20 pesos po, okay lang po sa akin. Kasi kaysa wala po, maglakad, kawawa naman din. Kawawa din ang mga parts sa driver po na kailangan din nila kumita. So 18 pesos, parang hirap po kasi hindi naman ho lahat ng mga estudyante, anak ng may kayang tustusan po. Yung iba niraraos lang. 15 na lang po sana yung sa estudyante, senior. Pero yung mga may trabaho, pwede na rin po kahit taasan din. May mga trabaho naman po sila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nawahagi ang Department of Health Bicol na tinatayang nasa 3 milyong pisong halaga ng mga healthcare supplies para sa mga kababayan nating apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Bilang bahagi ng Public Health Preparedness and Response Unit, na bahagi ang DOH Bicol ng mga face mask, essential medicines at pulse oximeter. Sa tala ng DOH Bicol, mayroong nasa 5,000 mga residente ang apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon mula sa ilang mga bayan sa Albay, kabilang na ang Malilipot,
Kamalig, Ginobatan, Tabaco City at Ligao City. Oras sa buong kapuluan. Oy, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:02 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo na kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag pasahe na ipatutupad sa mga jeep, city buses, TNBS at airport taxis. Pero may ilang transport group gaya ng Piston ang nagsabing kulang ang inaprobahang fare hike ng LTFRB at ng DOTR. Kaugnay nito, plano nilang maghain ng panibagong petisyon at magsasagawa rin sila ng tigil pasada bukas. At para talakayin ang tungkol sa issue ng fare hike, makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Modi Floranda, ang presidente po ng grupong Piston. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming paanyaya, Ginoong Modi. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang umaga po sa lahat. Opo, mainit pa sa kape ngayong umaga. Ano po ba ang masasabi ninyo dito sa inaprobahang dagdag pasahe ng LTFRB na ipatutupad na po simula bukas? Una, pag tinin natin ay makakatulong sa ating mga driver at mga operator, bagamat ito hindi lamang na ibinigay, pero kung nawawalan din ito ng saysay dahil nga dito sa malalaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. At kahapon ay nagtaas na po ng halos sa 20 to 23 uli ang presyo ng diesel. Kaya halos hindi ito mararamdaman ng ating mga driver at mga operator yung pisyong ibinigay o yung 2 pisyong ibinigay sa mga model. Ano po ng inyong grupo na humirit ng 5 piso na dagdag pasahe? Maaari po bang malaman bakit po 5 piso ang inyo pong request? Ano po ba ang batayan nito? Ang batayan po nito yung malaking halagang nawala ng kita sa ating mga driver kung saan, kung titingnan po natin, ang huling increase po natin ay October pa ng 2023. At mula po noong 2023 ay hindi naman numinto yung pagtaas ng presyo ng petrolyo na halos ay umaabot na po ng 36 pesos per liter. Yung naipatong sa diesel. Yung naipatong sa diesel. Kaya't ubod na po ng laki. At sa ngayon, ay mula po ng January hanggang sa kasalukuyan ay halos sa 390 kada araw na po yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. At pag po natin sa loob po ng isang buwan ay halos sa balutong po na 5,000 pesos yung direktang nawalang kita ng ating mga driver. Ayun. Ngayon po, ano po yung masasabi niyo dito sa panukalang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ng pagpapatupad ng fuel excise tax o yung emergency powers para sa Pangulo? Una, hindi naman kailangan ng emergency power ng administrasyon na ni Bongbong Marcos. Ito ay mayroong mandato bilang Pangulo siya ng ating bansa. Sa ganito pong krisis, pwede siya maglabas ng isang executive order na isinususpindi niya yung implementation ng excise tax at saka ng VAT at yung pagtanggal nga dito sa older regulation law. Kahit hindi po si Sari na humingi siya ng emergency power. Sa kanya ay kailangan niya talaga maglabas ng isang executive para at least maibsan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Opo. Masasabi niyo po bang sapat yung hakbang na ginagawa ngayon ng pamahalaan para nga po abatan itong pinangambahang krisis sa supply ng langis? At kung kayo tatanungin, ano po ba ang dapat na ginagawa talaga ng pamahalaan para naman balanse na matugunan yung pangangailangan ng mga driver at gani naman ang mga commuter? Ang sa atin po matagal na po nating itinutulak yung usapin ng pagbawi ng Malampay at saka ng Petron.
para sa panahon na tumataas po yung presyo sa international market, dapat mayroon tayong isang ahensya na tumutulong sa atin. Kasi kaya binuo po yung Petron para naman yan sa mga mamamayan, para sa ating bansa. Pero dahil nga doon sa programa ng privatization na ibininta sa mga pribadong negosyo, kahit ngayon tayo po yung isa sa nahihirapan. Yung usapin po nung pag-i-stock ng crudo, supply, na sinasabi mismo ng Department of Energy, tayo may supply na 50 hanggang 50 days hanggang 60 days na supply. Pero ang tanong, bakit linggo-linggo na gumagalaw yung ating presyo ng ating petrolyo? Kaya mahalaga po na yung sinasabi nga po natin, bawiin natin yung malampaya, bawiin po natin ang Petron para ito yung mag-maintain na mas mababa ang presyo. So para po sa inyo, mas magkakaroon ng kapangyarihan ng gobyerno kapag ginawa ito para kontrolin talaga itong presyuhan ng petrolyo. Tama po ba? Opo, yun po yun na matagal na po natin tinutulak yan kahit nung mga nakalipas sa mga administrasyon sa panahon nga ng nagaganap nga yung mga pagtataas sa international. Sabi natin ay napapanahon na talagang bawiin yung ating yung sarili nating property, kasi property po natin yan Kaya lang ito si Tamaco noon ay dahil nga doon sa privatization ibininta kay Danding Cuangco na ngayon ay sila mo ang naman yung may hawak ng Petron. Kaya mahalaga po talagang may balik sa atin. Regarding naman po bukas, meron po kayong nakatakdang tigil pasada. Ano po ba ang dapat na malaman ng mga commuter kaugnay nito? Ito po ba'y buong maghapon? Masusundan pa ng ilang araw? Bukas po ay March 19 ay ilulunsad po natin ang transport strike laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa patuloy na pananatili ng mga matataas sa produktong petrolyo, sapagkat nakita po natin na talagang palugmok na lalo yung ating kabuhayan. Kaya ang layunin po ng transport strike ay hindi lamang para ipagtanggol yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator, kundi may pagtanggol yung kabuhayan ng ating mga mamamayan, sapagkat alam po natin na halos hindi na sumasapat yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa. At kung dito nga sa National Capital Region na halos 690 lamang ang sahod ng ating mga manggagawa, at sa labas ay mas mabababa yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya tanang layunin po ng WILGA ay para ipahinto, ipatigil yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At siyempre, yung isang pinakaano pa rin po dyan, sana tayong kalad ka rin ng administrasyon sa girang agresyon ng Estados Unidos dahil tayo yung nagsasaper. Opo, ito po ba ay nationwide at isang araw lang, Ginong Modi? Ito po ay nationwide at sana bukas ay panimula pa lamang ng pagkilos ng ating mga driver at operator at ng ating mamamayan. Ito po ay magkakaroon po ng mga iba't ibang protesta sa mga susunod pong mga araw. Panghuli na lang po, Ginong Modi, ano po ang mensahe natin sa pamahalaan dito sa ating mga commuter? At tayo po ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na isuspindi yung mataas na buwis sa usapin po ng petrolyo at ipasura yung old regulation law, tanggalin isa-isa sa yung VAT dahil ito po yung nagdudulot ng pahirap sa ating mga mamamayan, hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga mamamayan. At pangalawa, tayo po ay nananawagan sa mamamayan Pilipino, sa mga commuters, na sana manawaan po ninyo yung ating gaganapin mga pagkilos, sapagkat ito po ay hindi lamang para sa ating mga driver, kundi para sa ating lahat, para doon sa panawagan niya po natin na ibasura yung mga patuloy na napapahirap sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Modi Floranda, ang presidente po ng Grupong Piston. Salamat po. Hataw Balita ngayon. Napilitan ang ilang gasolinahan sa bansa na mag-improvise ng kanilang price display matapos pumalo sa 3-digit ang presyo ng kada litro ng diesel. May mga gas station na mano-manong nagdadagdag ng number 1 sa kanilang digital price board upang maipakita ang updated na presyo. May iba naman na hindi gumagamit ng LED price billboard at inilagay na
inilagay na lamang sa tarpaulin ang presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ito ay dahil limitado lang ang digits na kayang ipakita ng karamihan ng digital display system sa mga gasolinahan. Ang panibagong oil price hike ngayong Marso ay nagtulak sa pagtaas ng presyo ng diesel sa triple-digit level sa ilang lugar. Hataw Balita ngayon. Samantala, alamin po natin muli ang latest sa presyo naman ng mga pangunahing bilihing ihatid ni Joy Rabina mula sa Susano Public Market Live. Live report. Joy, magandang umaga. Alam mo, birthday ngayon ni Christian Lopez na kasama natin ngayon dito sa studio. At syempre, maghahanda ito Magkano ba ngayon ang bentahan ng karning baboy dyan, Joy? Yes, Sherwin, magandang umaga. Ngayon ay nandito tayo sa Susano Public Market. Dito lang yan sa Quezon City. At dahil hindi nga tayo sumusuko mga kasambahay sa pagbabudget, heto na, alamin natin ang presyo ng mga baboy. Heto, tingnan natin ang presyo ng liempo. Sa presyo ng liempo, ito ay nagkakahalaga ng 400 pesos lang. At dito naman sa presyo ng pige at kasim ay 300 pesos lang din. At ngayon naman ay sa mga gusto mag-apritada, magpinola, mag-adobo, ang quarter ay nagkakahalaga ng 150 pesos ang quarter po ng manok. At dito naman sa pay ay nagkakahalaga ng 140 pesos. Sa leeg naman ay 110 pesos per kilo. Ang whole dress chicken ay 150 pesos hanggang 220 pesos per kilo. At tanungin natin si Ate Gloria, isa sa mga nagtitinda ng manok at baboy. Ate Gloria, magandang umaga po. Ate Gloria, matanong ko lang po, ano po ba ang maaari nating ulamin para sa 5 katao na miyembro ng pamilya? Adobo, sinigang, minudo. Adobo po at sinigang, tamang-tama para sa mga siksik na yung laman, tapos abot na rin hanggang hapunan, di ba ate? Ngayon ate, tanungin ko lang po kayo kung sa susunod po ba na linggo, tataas po ba ang presyo po ng baboy? Parang tataas. Mas marami kasi. Kami makapagtaas sa pagbenta. Mahirap po talaga ang buhay ngayon. Kaya mga kasambahay, sa mga merong extra budget, ito na ang sa inyo para kayo ay mag-imbak, mag-stock ng ating mga mothers ng baboy at manok. At ngayon, alamin natin ang presyo ng isda. Dito sa bangus, ito po ay nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo. Sa tilapia, 130 pesos per kilo. Ang matambaka ay 320 pesos per kilo. Ang talay ginto ay nagkakahalaga ng 340 pesos per kilo. Sa alumahan, 260 pesos per kilo. Dito naman tayo sa pang-balance diet, mga gulay. Ang talbos per tale ay nagkakahalaga ng 10 piso. Sa kalabasa, 100 pesos per kilo. Sa talong, 60 pesos per kilo. Kamatis, 40 pesos per kilo. Ang sibuyas, dahil oversupply po tayo ngayong Marso, 140 pesos per kilo. At sa repolyo ay 50 pesos per kilo. At dagdag kaalaman mga kasambahay, alam nyo ba na ang pork ay mayaman sa vitamin B1 o thiamine? Ito ay natural na energy booster. Kaya ito ay magbibigay sa inyo ng sapat na sustansya pag kumain kayo ng pork. At sa mga lumalaban sa trabaho at lumalaban sa init ng panahon. At yan po muna ang update mula po dito sa Susano Public Market. Maraming salamat, Joy Rabina, nag-uulat ng live mula sa Susano Market dyan sa Novaliches, Quezon City. Weather News. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, March 18. Panoorin natin ang update mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 18, 2026.
Patuloy pa rin humihina itong northeast monsoon at ito'y umiiral na lamang dito sa may northern at central Luzon. Inaasahan natin bukas posible na itong northeast monsoon ay umiiral na lamang dito sa may extreme northern Luzon, kaya malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot pa rin ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan at Isabela. Para naman dito sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Central Luzon, asahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin ito ng northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas naman po ang ating panahon, pero asahan din natin na unti-unti na tayong makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Mababa po yung mga chances ng pag-ulan, kung meron man, isolated rain showers po ito o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius. Lawag, 22 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, 21 to 29 degrees Celsius. Baguio, 13 to 21 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 23 to 31 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, 23 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, yung heat index po, ito po yung nadarama po nating init. So sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 30 to 31 degrees Celsius. Sa Cotabato City, Maguindanao, ang pinakamataas nating naitala kahapon with 40 degrees Celsius. Para naman sa ngayong araw, inaasahan po natin pinakamataas pa rin dito sa may Cotabato City, Maguindanao with 41 degrees Celsius at sa Metro Manila naman 32 degrees Celsius. Habang pahina po itong northeast monsoon natin, inaasahan natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas unti-unti na itong pagtaas ng ating naitatalang heat index at nagsisimula na rin po ito sa may Mindanao area natin. Kaya kung mapapansin natin sa Cotabato City ay makakaranas po sila ng extreme caution na init. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:02 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Formal nang na-turn over sa Bataan Provincial Police Office ang bagong bihis na Magilas Hall na magagamit sa kanilang mga official functions. Nagkaloob rin ng Members Church of God International o MCGI ng mga bagong kagamitan sa loob ng gusali. May humahataw na balita si Mel Aquino. Kailangan ng mga pulis ang maging laging handa at maayos na matugunan ang kanilang mandato para sa seguridad ng publiko. Sa paggawa nito, kailangan nila ng buong suporta at tiwala ng mga komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Kaya marapat lamang na sila ay mabigyan ng maayos at maaasahang gamit at pasilidad upang mapanatiling mataas ang kanilang moral sa pagsisilbi sa bayan. Ang Bataan Police Provincial Office tumanggap ng suporta sa Members Church of God International o MCGI sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang Magilas Hall Building.
Hindi lang ito basta iniayos kundi mayroon ding mga kagamitan na makatutulong sa mga kawani ng pulisya. Bagong laptop, printer, handheld at swan neck microphone, may aircon, tables and chair at isang 98 inches na television set. Ito po kasi yung building namin na nakikita natin yung ipinagawa po is ano lang po siya, open siya na space. Kaya po naisipan namin na ilapit po namin sa inyo. Siyempre sa MCGGI ang nagpatulong po kami para at least po ma-improve po yung training and working environment ng ating kapulisan. Yung hiniling po namin kay God, talagang sinobrahan niya. Ang layo po nung sinobra niya na yung ang gusto lang namin kahit isang aircon lang. Ngayon, kompleto na po siya. May aircon na, malaki pa pong TV and may mga talagang may equipments and tables and chairs pa po siyang kasama. Wala naman po kaming ibang malalapitan na ibang magbibigay ng ganyan na full package. Kasabay nito, nagsagawa rin ng isang medical mission ng MCGI para sa mga pulis at kanilang mga kaanak. Bukod sa libreng gamot, mayroon ding ipinamahaging assistive devices gaya ng wheelchair, nebulizer and may grocery packs din. Ayon kay Kuya Daniel, maaari ding magamit ng pulisya ang serbisyo ng MCGI ambulance sa panahon ng pangangailangan. Bukas din ang mga pasilidad ng KDR Adventure Camp kung kailangan nila ng mas malaking lugar na mapagdadausan ng kanilang mga trainings. Binubuksan po namin sa inyo ang ugnayan na ito. Anytime tumawag lang po kayo para po mabigyan kayo ng libreng serbisyo ng ambulansya. Nandyan po yan. Marapatin nyo po na ipaglingkod sa inyo. Anytime po kung may available kami saan man pong lugar kahit hindi po dito sa Bataan, tumawag lang po kayo. Meron po kayong mga kamag-anak, mga nangangailangan po ng ambulansya, ay tawagan nyo po kami kung meron available, magpapadala po kami para kayo po ay maalalayan. At marapatin po sana ninyo dahil ito ay PNP Bataan Family Day. Kami po kasi ay mga adopted Bataenyo na kaya po ibig namin sana ang ginagawa na ito na medical mission wag pong maging once in a blue moon. Hindi naman po ang pagkakasakit minsan sa isang panahon. Kaya kung mamarapatin po ninyo, makikipag-ugnayan po kami na siguro baka pwedeng pahintulutan nyo kahit na quarterly magawa namin sa inyo dito sa inyong kampo. Ganon din po, nakita ko yung sinasabi kanina, nakakulangan po ng facilities kung minsan, yung pangangailangan po ninyo ng mga training halls, pangangailangan po ninyo doon sa mga iba't ibang mga seminars. Nandyan po ang KDR Adventure Camp. Binubuksan po namin sa inyo. Malaki na umahataw sa balita ngayon. Maraming salamat sa Diyos. Magilas Hall, bagong bihis. Maraming bagong gamit. Salamat sa Diyos. Bago tayo magpaalam, narito po ang balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. A special joint price and supply monitoring isasagawa ng Department of Agriculture at DTI sa Agora Public Market ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Deliberasyon ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kabahalaan sa isasagawang tigil pasada ng grupong Piston bukas, tutukan. Hataw Balita ngayon. At updates, ipatutupad na dagdag pasahe bukas, abangan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 41, talatang 10 na nagsasabi, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo.
huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Marso 2026. Happy birthday ulit kay Christian Lopez. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ay, happy birthday sa ating FD. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio de Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Miss Joanne Nano, ang ating EP, Josa and Alex Paraon. Birthday din ngayon ni Edison Ico. Ayan, at ganun din si Angelito Santos, ang ating pilot, Judren. Tandaan niyo yan, birthday niyan. Si Sminda Shonal, birthday niyan. Maraming salamat po sa 2 oras na pagtutok ninyo dito sa ating balitaan ngayong umaga ng Miyerkules. Muli niyo po kaming samahan bukas kung lulubin po ng Panginoon para sa mga humahataw na balita. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po! Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.